Alam mo ba na isa palang magnanakaw si Joy? Paano nga ba ang naging buhay niya? Tara, alamin natin dito sa mga kwento ni Kuya Fuego. Si Joy ay isang batang leonin na kilala sa Lumina City bilang isang mabilis, tuso at sikat na magnanakaw. Pero sa likod ng makulit at pasaway niyang ugali, may malungkot palang nakaraan si Joy. Lumaki siya sa kahirapan kasama ang kanyang adoptive grandmother sa squatter area ng lungsod. Sa kabila ng kakulangan sa buhay, inalagaan siya nito ng buong puso. Lagi siyang kinakantahan sa pagtulog habang ang suot niyang mahiwagang kwintas ay tila tumitibok kasabay ng awitin. 1, 2, 3, parang tibok ng puso. Pero isang araw nagbago ang lahat. Bigla na lang pumanaw ang kanyang lola. Mula noon, ang tibok ng kwintas na suot niya ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan na itong mawala. Dahil sa lungkot, gutom at kawalan ng tagapangalaga, nagsimulang magpagala-gala itong si Joy. Natuto siyang magnakaw ng pagkain, umiwas sa mga gwardya, at mabuhay gamit ang talino at liksi niya. Wala ba namang nanay, wala pang tatay, ulila na, walang pera, walang makain. At sa mata ng iba, isa lang siyang kahihiyan sa lahi ng leonin. Ganito siya tignan ni Harith, isang leonin enforcer na inatasang ayusin ang kaguluhan sa lungsod. Sa una, hindi niya alam ang buong katotohanan tungkol kay Joy. Ang malinaw sa kanya, isa itong batang leonin na naliligaw na kailangan ibalik sa tamang landas. Si Joy naman ay ganun din. Hindi niya alam na siya ay isang leonin na may totoong tahanan. At wala siyang ideya na may lahi pala siyang mababalikan. Kaya't ang bawat araw ay nakatuon lamang sa pag-survive niya sa bawat araw. Isang kahig, isang tuka, kumbaga. Hanggang sa tuluyang dinala siya ni Harith sa lupain ng mga leonin, ang Gleaming Marsh sa Izeria Woodlands. Doon niya unang nakita ang isang mundo na para pala sa mga katulad niya. Kasi mula, etong si Joy ay parang isang batang pilit binalik sa isang lugar na hindi niya kilala. Mailap siya at laging nagtatangkang tumakas. Dahil para sa kanya, hindi pa rin ito ang tahanan niya. Matilok talaga tong si Joy. Unti-unti, sa loob ng Leonin Temple, ipinakita sa kanya ang Leonin Crystal. Isang sinaunang bato na sagrado para sa lahi ng Leonins. Sa sandaling lumapit siya dito, agad na nag-react ang kristal sa suot niyang kwintas. Bigla-bigla, ang tibok na naririnig niya noong bata pa siya ay muling bumalik at umalingaw-ngaw. Hindi na lamang mula sa kwintas, kundi sa mismong kristal. Pareha silang nag-resonate na parang matagal nang magkaugnay. Dito inihayag ng mga nakatatanda na hindi siya ulila, kundi isang miracle child na nakatali sa propesiya ng leonin. Yun pala, noong 3 years old etong si Joy, aksidente siyang nahulog sa ilog sa kasagsagan ng bagyo. Dito siya inagos at napalayo sa kanyang lahi. Naglagalag siya at umabot sa Lumina City at dito siya natagpuan ng isang tao na umampon sa kanya na tinawag niyang Granny Susan. Solid talaga si Lola Susan. Kahit nalaman na niya ang katotohanan, hindi pa rin nagbago ang tingin niya sa kanyang sarili. Bit-bit pa rin niya ang takot na baka mawala ulit sa kanya ang lahat. Ayon sa propesiya, isang bata na may bit-bit na leoning kristal ang magdudulot ng biyaya sa kanilang lahi. Siya ang nakatadhanang magliligtas sa kanilang lahi mula sa isang napakatinding kidlat na manggagaling sa abyss. Nang malaman ito ni Joy, ang propesiyang ito ay parang responsibilidad lamang para sa kanya at posibleng baka gamitin lang siya para dito. Pero nagbago ang paningin ni Joy nung sumapit ang gabi ng malakas na bagyo. Habang ang Leonin Temple ay nanganganib gumuho, ang mga Leonin ay gumagamit ng sarili nilang lakas para protektahan ito. Hindi nila ginamit si Joy bilang sandata. Kahit pa nakasaad ito sa propesiya, sinabi pa nila na tumakbo siya at iligtas ang sarili. Dito niya napagtanto na ang turing nila sa kanya ay isang batang mahalaga. Kaya naman sa gitna ng kidlat at pagguho, pinili niyang manatili. Sa bawat boltahe ng liwanag na tumatama sa kanya, naramdaman niya ang koneksyon ng kwintas at ng Leonin Crystal na lalo pang lumalakas ang kapangyarihan. Leonins, Joy needs our help! I am Joy. And this is the Gleaming Marsh of the Leonins. My
Sa wakas, natapos na ang bagyo at nagawang iligtas ni Joy ang templo at ang mga kapwa niya Leonin na kasama niyang lumaban. Dito niya napagtanto na hindi na siya naliligaw. Hindi na siya bastang ulila. Siya ay isang Leonin, isang anak ng Gleaming Marsh. Ito guys, sa fun facts lang na related sa story at sa game. Una sa lahat ay yung music ni Joy sa in-game. Siya ang kauna-unahang rhythm-based na hero sa MLBB. At kung iko-connecta mo to sa storya, ito ay connected sa lalabay ni Lola Susan sa kanya. So ibig sabihin, malaki yung emotional attachment niya doon sa umampon sa kanya. Kaya hanggang sa paglaki niya, hawak niya ang beat. Kaya naging bahagi na rin ito ng powers niya. Kumbaga naging source of strength and comfort niya, yung tugtog na yun. At isa pa, main hero ko si Joy. Pag nagsasolo ako guys, yun talaga yung pinaka-comfort hero ko. Okay, para sa mga nagtatanong, hindi po magjowa si Harit at si Joy. Okay? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory!